Hello mga manay and welcome sa ating kusina. Tara samahan niyo ako dahil panibagong katakam-takam ulam na naman ang inyong matututunan. At bago tayo mag-start, eto nga, ipapakita ko muna sa inyo ang aking pagkain. Siyempre nagutom ako. Nasubukan niyo na ba ang pork pata hamonado? Nako kung hindi pa, subukan niyo na dahil napakasarap nito as in talagang, lalo na kapag nagkakamaya. Disclaimer na lang mga manay sa aking kuko dahil hindi yan matanggal-tanggal. Kaya naman ayan, kain po tayo. Isang masarap na ulam na pwedeng panghandaan at pwedeng-pwede nyong ihain sa inyong pamilya, lalo na ngayon na palapit ang mga okasyon sa atin. Kaya naman kita nyo, napakalambot. Huwag na natin patagalin, atin ang umpisahan. Bale, unahin natin dito sa ating pork pata. Unahan o hulihan ay pwedeng-pwede nyong gamitin para dito. So, ito po ay isang buong pata ng baboy. Then, pinakat ko lang siya. Depende sa inyo kung gaano kakapal yung gusto ninyo. Kung marami kayo sa inyong pamilya, pwede nyo pa yan liitan. So, dito titimplahan ko lang to ng 1 teaspoon ng pamintang pino. Then, maglalagay din tayo ng patis. So, instead na asin, patis yung aking ilalagay. Pero, tatansyahin nyo lang po mga manay para naman hindi siya umalat. So, dito mga naglagay ako mga at least 1 and 1/2 tablespoon. Konting-konti lang. At dahil nga mahaba yung aking kuko hanggang ngayon, sabi ng nagkabit dito, abutin daw to ng buwan. Gusto ko nang gupitin mga manay. As in talaga, hindi ako talaga sanay. Kaya eto haluin na lang natin ulit ng aking mahiwagang sandok. So pagkatapos natin mahalo, ay hahayaan natin yan ng mga at least 30 minutes. Ibababad natin para malasa bago tayo mag-umpisang magluto. At habang binababad natin yon, eto nga, nag-chop na ako ng ating pangsamya o pangsahog. Then, makalipas nga ang kalahating oras, ay pwede na tayo mag-start magluto. Isinalang ko na ang aking pan. Then, bubuksan na natin sa katamtamang apoy lamang. Maglalagay tayo ng oil dahil isi-sear natin yung ating pata. Ngayon, kung ayaw nyo ng pata, pwede rin naman ang yempo, kasim, kung anong gusto nyo, yon ang itry ninyo. Then, ilagay ko na yung ating binabad na pata ng baboy. Ayan. Isisir lang natin yan mga manay. So, dahan-dahan lamang po ang paglagay. Baka kayo ay matalsikan. Masakit po pag natalsikan ng mantika. Then, ayan. Diin-diin lang natin para ma-sure natin na talagang lumapat. At makalipas lamang ang ilang minuto, mga 2 to 3 minutes. Ayan. Babalik na rin ulit natin isa-isa. At kaya ito ang naisipan ko na lutuin mga manay. Meron din kasi akong biglaan na bisita. Kaya naman sabi ko, syempre kailangan natin magbida-bida. Kaya ito yung mas gusto kong ipakain sa kanila. Then baliktarin lang natin yan. At kapag nabaliktad na, lutuin lang din natin ulit or i-sear lang natin ng ilang minuto yung kabilang side niya. Makalipas ang ilang minuto, kapag ganito na-achieve na natin, ay pwede na natin hanguin. Hinango ko kasi maliit po yung aking pinaglulutuan. Dahil magigisa na tayo ng ating sibuyas at bawang. So, ilagay lang natin yan. Ipahinga muna natin sila. Then, magisa na tayo ng ating bawang. Inuna ko po ang bawang. Tapos, huwag niyo pong hayaan na masunog dahil yan ay papait. Isusunod ko na rin ang ating sibuyas. Ayan, nagkalat pa tayo ng sibuyas. Talaga naman pag nagmamadali. Talagang hindi maiiwasan yan mga manay. So, halu-haluin lang natin. Kapag lumabas na po yung aroma, ay pwede na natin ibalik yung ating mga pata na tinanggal kanina. So, walang kaarte-arte to mga manay. Napakadali lang din itong sundan kasi ilalagay na natin lahat ng mga pampalasa dito at ating pakukuluan. So, maglalagay tayo dito ng 1/3 cup ng soy sauce. Any brand ng soy sauce ay pwedeng-pwede. Naglagay din ako ng laurel. At syempre, nagdagdag pa ako ng pamintang durog. Meron din tayong 3 tablespoon ng sugar at 200 ml ng pineapple juice. Sa sugar mga manay, kayo na po ang mag-adjust. Pwede nyo tanggalin yan pero mas masarap to kapag manamis-namis kasi hamonado nga ang ating lulutuin. Naglagay din ako ng 1 litro ng tubig at ating takpan. Pagkatapos ng ilang minuto, 45 minutes mga manay. So, hindi pa to para sa akin luto. Dahil gusto ko yung talaga nagkakalas-kalas sa buto. Yung humihiwalay yung taba sa buto. Yun ang napakasarap kainin. Maglalagay na ako netong sliced pineapple. Ayan. Itong pinakasirop niyan ay hinalo ko rin dyan mga manay. Siyempre, sayang yun. Huwag natin itapon.
Then pagkatapos natin ilagay, tatakpan ulit natin hanggang sa maiga lang po ng kaunti. At ito na nga po mga manay, makalipas po ang 1 oras mahigit lang na ating pagluluto. Ayan, natayangtang ng konti, bahagya yung kanyang pinakasarsa at para sa akin, ito yung gusto ko. So, kita nyo naman talaga nagkakalas na sa buto at talaga namang nagjijigil na yung kanyang taba. Napakasarap nga naman pag ganito ang ulam tapos ang ipapares nating kanin ay yung bahaw, yung talagang malamig na, no? Tapos magkakamay ka talaga namang mapapa-unlerize ka. At disclaimer lang din po sa ating mga nanonood na syempre bawal na dito, wag na po nating subukan. So ayan, dahil excited na akong kumain at luto na to, pwede na natin tong ihain. So ganun lang kadali mga manay magluto ng ating pork pata hamonado. At kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay ng asin kasi meron na tayong soy sauce at meron na akong patis na nilagay. Pero again, sa pampalasa, like kung sinasabi, kayo ang masusunod, pwede nyo yung dagdagan na mga gusto nyo pang mga pampalasa na mas lalo magpapasarap sa inyong lutuin na ihahain sa inyong pamilya. Kaya naman kung naghahanap ka ng dagdag idea na ulam na pwedeng panghandaan or ihain sa iyong pamilya, subukan mo na ang ating pork pata hamonado na talaga namang mapapa-unli rice ka. Kaya naman syempre nagpi-plating na tayo. Ito yung mga gusto kong parte mga manay. Mahilig po talaga ako yung gusto ko kapag hinahain ko sa mga anak ko, yung nagpi-plating pa ako. Ewan ko ba may arte-arte tayo mga ganito. Ayan. At gustong-gusto ko talaga yung pinya, hindi siya yung labsa. Yung malutong-lutong pa. Siyempre, yung panghuli natin, ibubuhos na natin yung kanyang pinakasarsa. Ngayon, pag gusto nyong lumapot yung kanyang sarsa, pwede kayong mag-add ng cornstarch. Pero sa akin, okay na yan. At syempre, bago ako mag-umpisa kumain, nais ko muna sa inyo ipakita ng malapitan kung gaano kalambot ang ating pork pata hamonado. So, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. At again, i-try nyo po ito at paniguradong i-request nyo to ng inyong pamilya. Kaya naman tara na at kain po tayo. Nga pala, hindi ako naglagay dito ng star anise kasi naubusan ako. Pero minsan talaga naglalagay ako ng star anise. Pero nasa inyo naman kung gusto nyo lagyan. Kahit wala ay pwede naman. Ayan o. Napakalambot talaga. At asin humihiwalay na talaga sa kanyang buto. So, pasintabi na po sa kuko ko mga manay ha, hindi po talaga siya matanggal. Gusto ko na siyang gupitin. Pinagbabawalan ako ng mga, ang kulit ng mga kasama ko dito, wag daw maganda naman. At syempre, yung ating pineapple na talaga namang napakasarap. At eto nga yung humihiwalay na sa buto. Talaga namang, So, ayan mga manay, alam ko natatakam na kayo. Sana wag nyo itong panoorin na madaling araw. Kasi ayaw ko po kayong gutumin. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!